Nagsisimula ang pelikula sa ilang mga lihim na ahente ng gobyerno, na pinamumunuan ni Sergeant George, na tila nasa isang misyon ng panghuhuli ng mga mutant. Dumating sila sa isang gusali ng organisasyon kung saan nilapitan nila ang isang lalaking nagngangalang Joseph, na nagtatrabaho roon bilang janitor. Napag-alaman na si Joseph ay isa sa mga genetically enhanced na tao na mayroong kakaibang kakayahan. Ipinakilala ni George ang kanyang sarili at sinabing alam niya ang tunay na pagkatao ni Joseph. Hinihiling niyang sumama ito sa kanila, ngunit iginiit ni Joseph na wala siyang ginawang masama. Nang tumanggi ang mga ahente na makinig sa kanyang pakiusap, inihagis ni Joseph ang kanyang map sa kanila at mabilis na tumakas. Hinabol siya ng mga ahente at tuluyang naipit sa isang storage unit. Inilabas nila ang kanilang advanced na sandata upang hulihin siya. Ngunit ginamit ni Joseph ang kanyang kapangyarihan upang tumalon sa bubong at makatakas. Gayunpaman, hindi ito naging epektibo dahil may mga sniper agents at isang drone na nakaabang upang subaybayan siya. Di nagtagal, ginamit ng mga ahente ang isang advanced taser upang maparalisa siya. Binigyan siya ng pampatulog, at dinala siya pabalik sa kanilang lihim na pasilidad na tinatawag na SYSA. Maya-maya sa punong tanggapan ng SYSA, lumapit kay George si Kapitan William at sinabing napakapanganib ng mga enhanced na tao dahil kaya nilang pumatay ng walang babala. Nang sabihin ni George na tinangka lamang tumakas ni Joseph, iginiit ng kapitan na ang ilan sa kanila ay mapanlinlang at binalaan siyang mag-ingat. Binanggit din ni William ang isang mailap na enhanced na tao na pumapatay sa kanyang sariling uri, ngunit wala pa silang anumang bakas tungkol dito. Sa susunod na eksena, ipinakilala ang isa pang enhanced na tao, si Anna, na nagtatrabaho sa isang garahe ng sasakyan. Ang may-ari ng garahe, si Danny, ay isang mabait na lalaki na nagtatangkang kumuha ng peking pasaporte para kay Anna upang makatakas ito patungong China. Isang araw, binisita sila ng isang lokal na gangster na nagngangalang Marco at ng kanyang mga tauhan, kung saan nakikipagkasundo si Danny para sa mga peking dokumento. Ngunit, hindi naging maayos ang usapan nang humingi ng mas malaking bayad si Marco. Nang tumanggi si Danny, ipinag-utos ni Marco sa kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Dahil dito, nagalit si Anna at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang lahat ng gangster sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, si Danny ay nabaril at malubhang nasugatan, kaya't agad tumawag ng 911 si Anna para humingi ng tulong. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang peking pasaporte at tumakas. Nasagap ni na George at ng kanyang koponan ng emergency call at sinimulang hanapin siya gamit ang kanilang advanced na relo na pang-tracking. Samantala, bumalik si Anna sa kanyang minivan kung saan siya nananatili. Habang naghahanda siyang umalis, isang estranghero ang lumapit sa kanya at sinabing naroon siya upang tulungan siya. Gayunpaman, hindi siya naniwala at itinulak ang lalaki gamit ang kanyang kapangyarihan bago mabilis na umalis. Hindi niya namamalayan na siya ay hinahabol na ng mga ahente ng gobyerno gamit ang isa pang sasakyan. Matapos magmaneho ng ilang sandali, naramdaman ni Anna ang pagtugis kaya agad siyang nagpalit ng direksyon. Dumaan sa isang makitid na daan. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang sinusubaybayan ng mga ahente gamit ang kanilang drone. Bigla na lang may sumabog na enerhiya na nagpahinto sa lahat ng kanilang tracking devices, pati na rin sa sasakyan ni Anna. Agad na kumilos ang mga ahente at nagtungo sa huling lokasyon niya. Hindi nagtagal, pinalibutan nila ang kanyang van at inutusan siyang sumuko. Lumabas si Anna at dahan-daang lumuhod sa lupa. Katulad ni Joseph, sinubukan din ni Anna na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Iginiit na wala siyang sinasaktan, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ahente. Sinimulan nila siyang kuryentehin gamit ang kanilang taser gun, na labis niyang ikinabahala. Dahil dito, nagalit siya at itinapon ang lahat ng ahente gamit ang isang force field. Pagkatapos, nagtungo si Anna sa loob ng isang abandonadong kamalig, na sinundan naman ni George. Nang makita ang tamang pagkakataon, bigla niya itong inatake, kaya't nagkaroon ng pisikal na labanan sa pagitan nilang dalawa. Gumamit si George ng isang flash grenade upang pansamantalang bulagin siya at pagkatapos ay tinaser siya. Ngunit bago pa niya mainiksyonan ng pampatulog si Anna, lumitaw mula sa likuran ang isa pang enhanced na tao, si David, at pinabagsak siya. Sa sumunod na eksena, dinala ni David sina Anna at George sa isang ligtas na lugar, kung saan niya iginapos si George sa isang upuan. Pagkagising niya rito, pinilit siyang ipagtapat ang kinaroroonan ng iba pang mga nahuling enhanced na tao. Nang tumanggi ang sergeant na magbigay ng impormasyon, naghanda si David upang patayin siya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pumagitna si Anna at iginiit na hindi makatarungan ang basta-bastang pagpatay. Nakinig si David sa kanya at binigyan si George ng hanggang umaga upang magsiwalat ng impormasyon. Pagkatapos, lumayo ito at iniwan silang dalawa. Kasunod nito, tinanong ni Anna si George kung bakit siya hinahabol, at sinagot siya nito na mapanganib ang mga enhanced na tao. Ibinunyag din ni George na nabasa niya ang kanyang file, kung saan nakasaad ang kasaysayan niya ng pagpatay sa maraming tao, kabilang ang kanyang mga magulang at therapist. Sa puntong ito, inilahad ni Anna ang katotohanan. Kinuha siya mula sa kanyang mga magulang noong siya ay 4 na taong gulang at hindi niya sila kilala. Pagkatapos, inampun siya ng isang organisasyon ng gobyerno na tinatawag na SYSA, kung saan siya ay ineksperimento at sinanay bilang isang mamamatay tao. Pinagbantaan siyang papatayin kung hindi siya susunod sa kanilang mga utos. Ipinahayag din niya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang therapist. Binigyan siya nito ng pangalan sa halip na tawagin siya sa kanyang nakatalagang numero. Kaya't ipinapatay ito ng mga nasa itaas dahil sa pagpapakita ng pagtrato bilang tao.
Matapos marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni George na hindi sinabi sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa programang kanyang pinaglilingkuran. Kinabukasan, natuklasan ni David mula sa kanyang monitoring room na may paparating na mga ahente ng gobyerno. Dahil dito, lumabas siya upang harapin sila mag-isa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa gitna ng sagupaan, nagawa ng mga ahente na tas-erin at bigyan siya ng pampatulog. Ngunit hindi ito ininda ni David. Pinabagsak niya ang lahat ng mga ahente maliban sa isang opisyal na nagngangalang Scott, na nagawang tumakas pabalik sa punong himpilan. Samantala, sinubukan ni George na kumbinsihin si Anna na maaaring mapanganib si David, at hinala niya na ito ang pumapatay sa kanilang sariling uri. Biglang naputol ang kanilang usapan nang biglang sumulpot si Joseph, na ngayon ay may pulang kumikislap na aparato sa kanyang leeg. Nilusob niya ang bahay at inatake si Anna. Habang naglalaban ang dalawa, nagawang kumawala ni George at tinurukan ng pampatulog si Joseph. Nagulat ang sergeant dahil sinabihan siya noon na si Joseph ay papatayin sa pasilidad. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Anna na ang pulang kumikislap na aparato ay isang reprogramming tool na ginagamit ng SYSA upang kontrolin ang mga enhanced na tao. Ginagawang sila bilang sapilitang sandata. Sa wakas, tuluyang napagtanto ni George na nilinlang lamang siya ng kanyang organisasyon, kaya't napagdesisyonan niyang tulungan si Anna. Sa susunod na eksena, sumakay sila sa mga snowmobile at nagtungo sa pangunahing kalsada. Doon, muli silang nilapitan ng parehong estranghero na nag-alok ulit ng tulong kay Anna. Nag-aalangan ang lalaki na pagkatiwalaan si George, ngunit nagawa ni Anna na kumbinsihin siyang nasa panig nila ito. Pagkatapos, dinala sila ng lalaki sa kanyang lihim na bahay, kung saan nila nakilala ang isa pang enhanced na tao na si Lou. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang si Eli, isang dating analyst ng SYSA. Gayunpaman, hindi niya alam na ang organisasyon ay nagsasagawa ng eksperimento sa mga tao. Nalaman lamang niya ito nang atakihin ni David ang pasilidad. Habang nag-uusap sila, isiniwalat ni Eli ang pagtatangka ng SYSA na lumikha ng isang super serum at makapasok sa ibang dimensyon na may walang katapusang enerhiya. Ngunit upang magamit ang enerhiyang ito, kailangan nilang marating ang pinagmulan nito, at walang iba ito kundi si David. Dito nabunyag na si David ay hindi isang tunay na tao kundi isang interdimensional being na hindi tumatanda at hindi namamatay. Noong sinipsip ng SYSA ang kanyang enerhiya upang ayiniksyon sa mga tao, nawala kay David ang kakayahang bumalik sa kanyang dimensyon. Mula noon, hinanap niya ang lahat ng enhanced na tao upang mabawi ang kanyang enerhiya na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kapag nabawi na niya ang kanyang buong lakas, makakalikha siya ng portal upang makabalik sa kanyang mundo. Ayon kay Eli, ang tanging paraan upang mapatay si David ay pahinain siya hanggang sa hindi na siya makapag-regenerate at bigyan ng isang matinding atake. Dala ang impormasyong ito, nagpasya si George na bumalik sa headquarters upang tipunin ang kanyang koponan at kunin ang mga advanced na sandata upang tapusin ang banta. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang lumitaw si David sa pintuan at pinatay si Eli. Agad na inutusan ni Lou sina George at Anna na tumakas, habang siya naman ang naiwan upang labanan si David. Matapos ang ilang minutong matinding labanan, napalakas ni David si Lou at sinipsip ang kanyang enerhiya. Samantala, sinusubukan ni George at Anna na tumakas sakay ng isang kotse, ngunit naabutan sila ni David bago sila makalayo. Hinagis niya si Anna palayo at ibinagsak sa kanya ang isang malaking lalagyan. Pagkatapos nito, sinimulan niyang sipsipin ang kanyang enerhiya, ngunit pinigilan siya ni George. Nag-alok si George ng isang kasunduan, dadalhin niya si David sa lugar kung saan nakakulong ang lahat ng enhanced na tao. Kapalit ng buhay ni Anna, tinanggap ni David ang kasunduan, kaya't magkasama silang bumiyahe patungo sa lihim na pasilidad ng gobyerno. Samantala, kahit nasa ilalim ng lalagyan, ginamit ni Anna ang natitirang lakas niya upang makawala. Sa daan, tinanong ni George si David tungkol sa kanyang motibo, at sinagot naman ito na nais niyang bumalik sa kanyang dimensyon. Dagdag pa rito, ipinahayag ni David ang kanyang pagkasuklam sa mundong ito at inaawa niya ang mga tao dahil namumuhay sila sa isang impyernong mundo. Habang nagsasalita si David, dahan-daang kinuha ni George ang isang taser mula sa loob ng sasakyan at biglang itinulak siya palabas bago mabilis na nagmaneho palayo. Pagdating niya sa headquarters, agad niyang binalaan ang kanyang koponan tungkol sa nalalapit na panganib. Ngunit sa halip na pakinggan siya, hinarang siya sa pasukan, iginapos, at dinala kay Captain Williams. Ipinaliwanag niya sa kapitan ang plano ni David at kung paano sila dapat magtulungan upang mapigil ito. Gayunpaman, alam na ni Captain Williams na tinulungan ni George ang mga enhanced na tao, isang paglabag sa kanilang protocol, kaya't hindi siya naniwala rito. Ipinakita rin ng kapitan ang kanyang mga reprogrammed na enhanced humans, na balak niyang gamitin bilang armas laban kay David. Sinubukan ni George na ipaliwanag na sipsipin lamang ni David ang enerhiya ng mga ito, na lalo lang magpapalakas sa kanya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matigas ang ulong kapitan at ikinulong siya sa isang selda. Biglang nagpatunog ang alarma, at sa security camera, nakita nila si David na inaatake ang mga gwardya sa pasukan. Agad na nagpadala si Williams ng 3 enhanced na tao upang labanan siya, ngunit hindi nila kayang tapatan ang lakas ng napakalakas na si David. Matapos talunin ang lahat ng hamarang sa kanya, narating ni David si Williams at pinatay ito kaagad. Pagkatapos, humarap siya kay George at sinabing magdurusa si Anna dahil sa kanya. Bigla namang lumitaw si Anna at hinamon siya na subukang pahirapan siya.
nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa, habang patuloy na sinusubukan ni George na makalaya mula sa kanyang selda. Dahil mas lalo nang lumakas si David, nagawa niyang depensahan ang lahat ng atake ni Anna at sinimulang bugbugin siya ng matindi. Sa huli, naitabig niya si Anna at naghanda na siya para sa isang pamatay na suntok. Ngunit sa parehong sandali, lumitaw si Officer Scott mula sa likuran at binaril siya gamit ang isang rifle. Dahil sa matinding galit, humarap si David at pinatay si Scott sa isang malakas na suntok, na halos pinunit ang loob ng kanyang katawan. Samantala, nakalaya na si George at agad na sinugod si David, ngunit mabilis din siyang napabagsak. Muling nagtangkang tapusin ni David si George, ngunit inatake siya ni Anna mula sa likuran, kaya't nagpatuloy ang kanilang matinding labanan. Habang nag-aaway ang dalawa, kinuha ng sugatang si George ang device ng kapitan at ginamit ito upang buksan ang lahat ng selda. Pagkatapos, gumapang siya patungo sa isang pindutan at pinakawalan ng isang espesyal na gas na unti-unting nagpapahina sa lahat ng superpowers. Dahil sa gas, unti-unting nanghina si David at naramdaman ng sakit sa kanyang katawan. Ginamit ito ni Anna bilang pagkakataon upang bugbugin siya, hanggang sa napabagsak niya ito sa sahig. Kinuha niya ang isang baril upang tuluyan ng wakasan si David. Sa kanyang kahinaang estado, nagmakaawa si David para sa kanyang buhay. Hiniling kay Anna na huwag siyang patayin. Sa kanyang pag-aalinlangan, kinuha ni George ang baril mula sa kanya at pinaputukan si David ng walang pag-aalinlangan. Lumipas ang 4 na buwan, at makikita natin si Anna na namumuhay ng simple bilang isang mekaniko. Isang araw, nakipagkita sa kanya si George at ibinigay ang impormasyon tungkol sa lahat ng enhanced na tao. Hinihimok siyang tulungan silang magkaroon ng normal na buhay. Sa huling eksena, ipinakita ang isang batang enhanced na lalaki, na abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Habang naghahanda siya para sa trabaho, may biglang tumunog sa kanyang pintuan. Binuksan niya ito, at walang iba kundi si David, na nagsabing naparito siya upang kunin ang isang bagay na pag-aari niya.